Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sugatan ang isang tricycle driver matapos saksakin ng kapwa driver niya. Ang ugat ng krimen, agawan daw sa pasahero. Balita hatid ni Jomar Presto. Sinaksak sa dibdib ang isang senior citizen at tricycle driver sa Barangay 746 Malate, Maynila umaga kahapon. Ang suspect, isa ring senior citizen at driver ng pedicab. Ang dahilan umano ng pananaksak, agawan sa pasahero ayon sa barangay. Nakunan sa CCTV ang 63 anyos na suspect na naglalakad sa Espiritu Street papunta sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect na may dala na palang kutsilyo. Hindi na gaanong nahagip sa CCTV pero malapit daw sa pilahan ng tricycle niya inundayan ng saksak ang 62 anyos na biktima. Ang dugo ang biktima nakapaglakad pa palayo sa pilahan. Sa kuha namang ito, sinamahan na ng mga tauhan ng barangay ang biktima papunta sa ospital. Ayon sa rumesponding kagawad, nagalit ang pedicab driver dahil pinili ng isang pasahero na sumakay sa tricycle kahit siya ang nasa unahan ng pila. Ang siya kasi pedicab, hindi siya tricycle. Parang nagmamadali yata yung pasahero doon sumakay sa tricycle. Sumama yung loob ng pedicab. May sabi nga ron, sa halagang 50 pesos, nagkasaksakan kayo. Maayos na ang kalagayan ng biktima na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ang suspect naman, hindi na raw mahanap ng mga otoridad. Wala nga po. Simula ng pangyayari na yun, tumakbo na ang... Nakuha naman ng isang lalaking umawat sa gulo ang kutsilyo na ginamit umano ng suspect. Patuloy ang follow-up operation ng mga tauhan ng Manila Police District para mahuli ang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Kalamansig Sultan Kudarat. Natunto ng PHIVOLCS ang epicenter niyan mahigit 30 kilometro timog kanluran ng nasabing bayan pasado alas 8 kaninang umaga. Sabi ng PHIVOLCS, ang nasabing pagyanig ay bahagi ng earthquake swarm event sa Kalamansig mula noong January 19 hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Mahigit 2,000 at 600 lindol na ang naitala ng PHIVOLCS. Ang earthquake swarm ay epekto raw ng paggalaw ng Cotabato Trench. Dahil sa patuloy na mga pagyanig, hindi lang sa Kalamansig kundi sa iba pang panig ng Sultan Kudarat, suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribado, sa buong probinsya. Wala ring pasok ang mga opisina ng gobyerno sa Kalamansig, Lebac at Palimbang. Naka-blended work from home arrangement naman ang mga government office sa iba pang lugar sa Sultan Kudarat. Nitong Miyerkules, humigit kumulang 7,000 residente na ang pansamantalang naninirahan sa mga open space, mga gusali o bahay na iisang palapag o kaya sa bundok. Lahat natatakot pang sumilong sa mga gusali. Sinisikap ngayon na mapunan ang kakulangan sa tent. Ramdam pa rin po ang lamig ng hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa. Ngayon nga pong Biyernes, naitala sa La Trinidad, Benguet ang 11.4 degrees Celsius na minimum temperature ayon sa Pag-asa. 13.2 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio. 17.5 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. 18.9 degrees Celsius ang naitala. Nalamig sa Basco, Batanes. Habang 20.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang apektado ngayon ng amihan. Habang uulanin naman ng husto ang Caraga Region, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental dahil sa shear line. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide sa gitna ng pag-ulan doon. Umaga po bukas, posible ang light to moderate rain sa ilang panig ng Mindoro, Bicol Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagdating ng hapon o gabi, uulan na rin ang ilan pang bahagi ng bansa. Samantala, umaga ng linggo, unang araw ng Pebrero, posible ang ulan sa Bicol at ilang lugar sa Mimaropa Region at Visayas. Magiging malawakan sa bansa ang ulan pagsapit po ng hapon at gabi. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. 29 ang huling bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa dagat sa Basilan. Kasunod niya ng pag-recover sa 11 bangkay malapit sa pinaglubugan ng Roro. Ang bilang ng mga na-recover na bangkay ay lagpas na sa opisyal na bilang ng Philippine Coast Guard na 10 nawawala.
Nagtipon-tipon naman ang mga kaanak ng mga nawawala pang pasahero para ipanawagan ang paghahanap sa kanilang mahal sa buhay. Sabi nila, lampas 50 pa ang nawawalang pasahero ng Roro. Dismayado rin sila dahil wala man lang anilang kumakausap sa kanilang kinatawan mula sa kumpanyang may-ari ng Roro vessel. Sa bagong social media post ng kumpanyang nagmamay-ari sa MV Tricia Kirsten 3, sinabi nilang patuloy ang kanilang pagtulong sa mga apektado ng paglubog ng Roro. Patuloy naman ang diving operations ng PCG para mahanap ang lumubog na Roro. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa Rambol ang kanilang inuman. Diyan po yan sa Urdaneta, Pangasinan. Chris, ano ang ikinasawi ng biktima? Connie, nasaksak ang biktima. Base sa investigasyon, may pinagseselosang lalaki ang kaibigan ng biktima. Sa isang inuman nila, kinuha ng kaibigan ng biktima ang cellphone ng kanyang girlfriend at nag-message o minessage ang pinagseselosang lalaki. Ang sabi, magkita raw sila sa isang lugar. Nung nagkita na, doon na nagkaroon ng rambol at nang magkahabulan, nasaksak ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Naaresto naman kalaunan ng sospek pero nakalaya matapos na magpiyansa. Wala siyang pahayag. Patuloy itong iniimbestigahan. Sa Mexico, Pampanga naman, sinalakay ang isa umanong iligal na paggawa ng sigarilyo sa barangay Panipuan. Ayon sa Bureau of Customs, wala itong kaukulang permit o otoridad na mag-manufacture ng nasabing produkto dito sa bansa. Inaresto ng mga otoridad ang 6 na lalaking Chinese national, 52 Pinoy at 11 Pinay na pinaniniwala ang sangkot sa iligal na operasyon. Wala silang pahayag. Kinumpiska rin ang kahong-kahong sigarilyo, ang mga makina at materyales sa pabrika. Patuloy ang investigasyon pati na ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang gamit sa loob ng pabrika. Abiso sa mga motorista, may inaasahan muling taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may posibleng dagdag na 85 centavos kada litro sa presyo ng diesel. 10 centavos naman ang inaasahang taas presyo sa gasolina, habang may posibleng dagdag din na 45 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakaapekto sa galaw ng presyo ang mabagal na recovery ng isang nagkaaberyang oil field sa Kazakhstan. May mag-live-in partner sa Quezon City na balik kulungan matapos maaresto sa Oplan, Galugad. Ang lalaki hinuli dahil sa iligal na baril. Ang babae kinakasama niya hinuli matapos namang makialam sa pag-aresto at mabistong may arrest warrant siya. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawala ang mag-live-in partner na inaresto ng pulisya sa Oplang Galugad sa Barangay Unang Sigaw, Quezon City. Ang 33 anyos sa lalaki, nahulihan ng baril na kargado ng mga bala. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tip na may armadong lalaki sa lugar, kaya agad nila itong pinuntahan. Kasama yung mga operatiba natin, pumasok sa iskinita, nasalubong natin to isang lalaki. So nung nakita yung mga kapulisan, bigla itong tumakbo, nagkaroon ng habulan. Habang nakipagbuno siya sa ating mga tropa, nahulog itong baril sa tagiliran niya. Protocol po natin yan, dadaan sa ballistic examination at saka firearms identification. Para makilanlan kung mayroon bang lisensya itong baril at saka kung nagamit na ba sa krimen. Nakailam naman umano ang 30 anyos sa babae habang inaaresto ang kanyang kinakasama. Doon na-discover na mayroong arrest warrant ang babae para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na inisyu ng korte sa Quezon City. Kinuna natin to ng identification, doon nalaman natin na meron pala itong standing warrant of arrest simula ng April 2022. So almost 4 years na itong nagtatago. 14 na beses nang naaresto ang lalaking sospek na dating nasangkot sa mga kasong may kinalaman sa droga, pagsusugal at iligal na baril. Ang babaeng sospek naman 2 beses nang nahuli dahil sa droga. Sa korte ko na lang po pagtatanggol sa sarili ko. May business po ako, hindi ko po alam na may warrant ako. Maharap ang lalaking sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakapag-return of warrant na rin ng pulisya at hinihintay na lang ang commitment order mula sa korte para sa babae. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagpadala na ang Department of the Interior and Local Government ng tauhan sa Cambodia kung nasaan umano ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Wanted si Ang sa mga kasong may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa DILG, sakaling nasa Cambodia nga si Ang, magagamit ang extradition treaty ng Pilipinas at Cambodia para mapauwi siya. Bigong matunton si Ang sa 18 lugar na hinalughog ng mga otoridad nitong mga nakaraang linggo. Samantala, 2 beses umanong may nagtangkang mag-areglo sa kaso ng 12 pulis na nadadawit din sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan. Unang nagtangka umano si Ang at nasundan daw ng isang local chief executive. Tumanggi magbigay ng pahayag ang abogado ni Ang dahil nasa korte na ang kaso. Itong si Atong Ang, pangalanan na natin, ay tumawag sa isang taong sobrang very close sa akin. Ay yung tipong level na sobrang hindi ako makakaindi o mahihirapan akong humindi. May baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Hindi tayo naareglo. Pambaong latest for this weekend mga mare at pare. Sa mga timeout sa ganap bukas, panoorin nyo ang colorful episode ng Magpakailanman starring Mike Tan. Bida ang kapuso actor sa storyang MVP o Most Beautiful Player. Tungkol yan kay Yasmin Dido Villanueva, ang long hair at openly gay na basketball player. Nakaranas si Dido ng bullying dahil sa kasarian at makakahanap siya ng acceptance sa loob ng basketball court. Makakasama ni Mike Tan sa Magpakailanman episode sina Andre Paras, Divine Tetay at Archie Adamos. Mapapanood yan bukas 8:15 p.m. sa GMA Network at sa Kapuso Stream. Limitado pa rin sa loob ng palasyo ang mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos matapos magkaroon ng diverticulitis noong nakaraang linggo. Kahapon, 3 magkakasunod na events ang dinaluhan ng Pangulo sa Malacanang. Una dyan ang farewell call ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Kasunod ang pagsumiti sa kanya ng report ng 2nd Congressional Commission on Education kaugnay sa estado ng edukasyon sa Pilipinas. Ibinigay rin sa Pangulo ang mga plano ng legislative branch para sa edukasyon sa susunod na 10 taon. Ang ikatlong event na dinaluhan ng Pangulo kahapon, ang seremonyang handover ng pamumuno sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong taon mula sa Malaysia nitong 2025. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, maayos na ang kanyang kalagayan. Pero hindi pa raw masabi ng Malacanang kung kailan magbabalik sa normal ang schedule ng presidente, pati kung kailan siya makadadalo sa mga events sa labas ng palasyo. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ng Philippine National Police ang nagpapakalat ng impormasyon na malala umano ang sakit ni Pangulong Marcos. Sa ibang balita, tinawag na untruthful at physically impossible ng kampo nina Rian Ramos at Michelle D ang alegasyong binugbog at ikinulong nila ang driver at personal assistant ni Ramos. Ang National Bureau of Investigation sisilipin ang CCTV footages sa condominium sa Makati City kung saan sinasabing nangyari ang pambubugbog. Balitang hatid ni John Consulta. So these allegations are very untruthful and false, physically impossible and incredible. Sa panayam ng GMA Integrated News, mariing pinabulaanan ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D ang mga alegasyon ni alias Totoy. Ang bintang ni alias Totoy na driver at personal assistant ni Ramos, ginulpi umano siya ng 3 araw ng mga bodyguard ni D at Ramos matapos umano siyang pagbintangan na kinuha ang isang angpaw na nagalaman ng mga sensitibong larawan. Pati raw sina D, Ramos at kaibigan nilang beauty queen na si Samantha Panlilio kasama sa mga nanakit umano sa kanya sa kondo ni D at Ramos sa Makati. Sabi ng abogado ni Ramos at D, bakit daw sa mga mugshot ang arestuin siya noong January 19 dahil sa reklamong qualified theft, walang bakas ng bugpog o mga sugat. Wala rin daw nakasaad na binugbog siya sa kanyang provisional medical certificate noong siya'y arestuhin. During inquest investigation, pinapamedical ang mga arrested persons. So, kung meron mang mauling and bruises and injury that were present during the time of arrest dun sa inquest investigation, dapat nakita na yon sa medical. And the medical would show na walang nakitang signs of any injury and bruises on January 19
Yun yung hindi namin matanggap kasi dahil wala talagang ganong insidente. May napansin din daw sila nang magpa-interview si alias Totoy sa media. You could see how he showed his body to the media. Wala siyang injury sa katawan. For 3 days mauling, that would be out of human nature and natural course of things na ganon kalinis yung katawan mo. Tapos wala siyang injury sa mata, 'di ba? Wala siyang injury sa face. Malabo rin daw ang aligasyong kasama sa Gumol PCD dahil nasa Iloilo raw ito noong January 17 para sa isang event. This is not true because as early as January 17, wala sa Metro Manila si Michelle. Nasa Iloilo siya. And records would show that. We have copies of her plane tickets as well as yung mga posts ng sa Iloilo because she was there for Miss Iloilo for the Dinagyang Festival. There are a lot of posts from other people also who can attest that she was there the whole day of January 17. Kasama sa mga nagpapatunay na nasa Iloilo City ang fashion designer na si Jojo Bragais na kasama raw ni Di noon. Pero ang sabi ni alias Totoy, tapos habang ko binubugbog ni Michelle, may narinig pa ako na na nagtawag kanya na ma'am, malapit na flight mo, mag-6 na. Ang sabi niya, kaya pa naman. Tapos yun, mamaya-maya umalis siya. Pagbalik niya, may bit-bit na siya, maliit na bag. Nakabihis na siya tapos may nagdala na ng malita niya palabas. Sana lang they will not be judged outright. Kasi syempre, may accusation against them. Under investigation pa po yung complaint sheet na i-file sa NBI. Hindi pa po yun criminal complaint. So let the NBI investigate about it. Tingnan po natin ang magiging findings. ang abogado ni Sam Panlilio, sinabing kinakalap pa nila ang lahat ng facts at mga pahayag bago makapagbigay ng pahayag. Si alias Totoy naman bumalik sa NBI para magbigay ng dagdag na detalye sa kanyang reklamo. Sabi niya ngayon, matapos ang pambubugbog sa kanya, nagpunta pa raw sa kanilang bahay sa Northern Samar ang ilang tauhan ni Dee. Nabalo na ako sir yung nalaman ko na pumunta yung dalawang babae sa isang lalaki. Yung pagdating doon, agad, nalugog yung bahay ko. Tapos, kinuha ang cellphone ng asawa ko. Tapos yung anak ko, pinecturan niya isa-isa. It's the wife of alias Totoy or the driver of Rian na tumawag talaga kay Michelle at nagsabi pa nga na ang mga items na hinahanap niya ay nasa asawa niya. Pumunta yung mga staff ni Michelle to get those items to the wife kasi nga ibibigay ng wife kasi nasa kanya daw. So kumbaga parang nagsumbong talaga yung wife sa kanya na andito yung hinahanap mo. Nagulat nga daw siya bakit may mga ganon dun sa asawa niya. She confronted the driver of Rian about it. Siyempre, constrained na rin yung driver na sabihin na ako talaga po ang kumuha at akala ko po kasi ay may lamang pera yung ampaw na yun. Nagpalabas naman ng pahayag ang Makati Police na makikipagtulungan sila sa NBI sa gagawing investigasyon tungkol sa akusasyon ni alias Totoy ng pananakit ng 2 nilang tauhan habang ito'y nasa kanilang kustodiya. Kinakailangan i-verify natin yung katotohanan sa mga allegations na to at gagawin natin ito by number 1, interviewing witnesses. We will have to go to the place where the incident happened, doon sa binabanggit niyang kondo. Kung pwede tayong makakuha ng records ng report, kung meron man. Considering na nangyari ito several days pa, tatanungin natin yung expert opinion ng doktor kung pwede bang mag-heal yung mga injuries nito. And all of this have been completed para naman meron na tayong may harap doon sa ating mga respondents, magpapadala po tayo ng subpoena. Hihilingin ng NBI na makuha ang mga CCTV ng condo unit, pati na ang CCTV ng Makati Police para matukoy ang katotohanan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon noon na ibasura ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinanindigan ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon ng ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado ay sakop na ng 1-year bar rule. Sabi ng Korte, maituturing ng dismissed ang reklamo ng i-archive ito ng Kamara. Nagpasalamat si Vice President Duterte sa desisyong ito ng Korte. Sa kabila niyan, patuloy raw ang kanilang paghahanda sa posibleng ihahaing bagong impeachment complaint laban sa kanya. Hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. Hindi lang ngayong taon na ito
Dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Ayon naman kay House Speaker Faustino Boji D. III, iginagalang ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Mahalagaan niya ang pag-iingat sa proseso ng impeachment. Si Senate President Tito Soto naman tinawag na panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura ang desisyon ng Korte Suprema. Dagdag niya, isang impossible dream na ngayon ang impeachment. Kaugnay ng pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara sa desisyong unconstitutional ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025, kausapin natin si House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairperson at miyembro ng House Prosecution Team sa Duterte impeachment case, Representative Joel Chua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi Rafi, magandang tanghali at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Opo, bilang miyembro po ng House Prosecution Team sa Duterte impeachment, ano pong reaksyon nyo sa pagbasura ng SC sa inyong apela tungkol sa Articles of Impeachment laban sa Vice? Well, tayo siyempre nalulungkot tayo sa naging resulta ng aming MR. Bagamat maaring hindi ako sumasang-ayon o kami sumasang-ayon sa naging desisyon nito, pero siyempre nire-respeto po natin ang naging huling desisyon ng Korte Suprema. Sabi po ni Senate President Tito Soto, clear encroachment daw sa kapangyarihan ng legislative branch yung desisyon ng SC. Ano pong opinion nyo rito? Well, hindi naman po natin masisisi ang ating Senate President. In fact, hindi lang ang ating Senate President, maski ang ibang mga legal expert ay nagsasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Hindi naman din po natin sila masisisi dahil ang alam naman po natin talaga yung rules ng impeachment, ang House po ay may sariling rules. Bagamat nasa atin ang exclusive power para mag-initiate. Pero kung mababasa po ninyo yung kanilang desisyon netong huli, may mga, pati po yung sa session days, binago po nila yung ang interpretation o meaning ng 10 session days. At doon po sa, kung makikita po ninyo sa initiate, kung babasahin po ninyo, nagkaroon na parang, bagamat hindi nila sinasabi ng diretsa, pero meron doon dinagdag silang dalawang provision na kung inyo i-interpret ay parang team initiated. Halimbawa, hindi po na-actionan within 10 session days ang ipinail at hindi ito na-refer sa Committee on Justice, parang lumalabas initiated na yon. So ano pong ibig sabihin nun? Hindi parang team initiated. So parang nagkaroon na ng panibagong karagdagang rules. Ito pong Supreme Court. Bagamat hindi niyo po tanggap yung naging desisyon, alam naman natin kung gaano po kabigat itong desisyon ng Supreme Court at gayong hindi na pwedeng i-apela ito. Pero gusto niyo po bang ipaklarify kung ano ba talaga yung magiging impact ng desisyon na ito or magka-craft ho kayo ng bagong batas para talagang wala ng butas ika nga pagdating sa impeachment? Well, sa ngayon kasi kahapon pa lamang po ito na i-submit. Hindi pa naman po kami nakakapag-usap ng mga kasama natin. Pero sa akin pong pananaw, dahil nga po dito sa bagong desisyon, maaaring siguro baguhin or revisahin yung House rules. Pero kagaya nga po na sinasabi natin, pag gano'n nangyari, para ang nangyari na, yung Korte Suprema na ang nagtalaga ng mga alituntunin at hindi na talaga yung House of Representatives. May nakikita po ba kayo ditong constitutional crisis? Well, kung ito i-contest natin or hindi natin susundin, maaaring magkaroon ng constitutional crisis. Pero siyempre tayo naman po ay gagalangin naman po natin kung ano po itong mga naging desisyon po ng Korte Suprema. Patapos na rin po yung 1-year bar sa filing ng impeachment complaint laban sa Vice at may mga umuugong na usap-usapan na may mag-file ulit ng bagong impeachment complaint. Handa po ba kayo mag-endorso kung sakali? Well, ayoko pong sabihin niya kasi ako po ay miyembro ng Committee on Justice. So pagka ganun po ay magiging ayaw naman po natin palabasin na tayo pa yung mag-endorso and yet tayo rin naman ang uupo doon sa Committee on Justice. So magantay na lang po tayo.
Anyway, ito naman po naging desisyon ng ating Korte Suprema. Hindi naman po nila tinouch yung substance ng complaint. Merely technicality. Ayun na nga po. So technical lang yung naging desisyon ng Korte Suprema. So buo pa rin para sa inyo yung pagiging lehitimo o legitimate ng impeachment complaint laban sa Vice. Well, in terms of substance, makikita naman po natin na talaga namang hindi naman po nila na ito din nag-dwell dito. At doon din po sa decision nila, sinasabi nga nila, yung talagang full-blown trial talaga, nire-recognize naman nila na ito gagawin sa Senado. At itong pasya po ng Korte Suprema, paano po makaka-apekto sa ongoing impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, siyempre, titignan natin kung may mga, kasi may mga nilate sila doon na panibagong mga rules, no? Mga alituntunin, kagaya ng pagbibigay sa lahat ng mga miyembro ng kopya, pati ebidensya. So lahat yan, titignan natin kung yun ay may makukomply. Pero suffice it to say, gagawin nyo na pong pulido at wala ng butas kung may mga susunod pang impeachment complaint na dadaan po sa inyo. Kasi po yung desisyon po ng Korte Suprema, parte po yan ng batas. Magiging batas po yan. So kung yan ay magiging final na, hindi naman po mag-exercise ang Congress, ang OSG, ng panibagong o second MR, at magiging final executor, talagang batasan po yan na dapat sundin. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, mabuhay po kayo. Yan po si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Arestado sa Butuan City ang isang pekeng dentista. Cecil, paano siya nabisto? Rafi, naaktuhan ang sospek sa surveillance operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 13. Base sa investigasyon, naglalagay ng dentures at braces ang babae, hindi sa isang dental clinic, kundi sa loob lang ng kanyang bahay sa Barangay Ampayod. Napag-alaman ding mas mura ang singil niya kumpara sa mga lehitimong dentista. Ikinasa ang surveillance matapos magreklamo ang isang miyembro ng Philippine Dental Association. Nakuha sa sospek ang sari-saring tools at produkto na gamit niya sa operasyon. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act ang sospek na walang pahayag. Successful ang theater debut ng sparkle artist na si Jeff Moses. So it's you, where were you all along? Nakatanggap ng standing ovation si Jeff at ang entire cast ng Bagets the Musical. Gumaganap sa play si Jeff bilang Topi na taga Bacolod City. Chika ni Jeff sa Inyong Mare, kaya malapit ang role na ito sa puso niya ay isa siyang certified negrense. Napathrowback ang mga nanood sa play, kabilang ang ilang stars ng Bagets 1984 movie kung saan inadopt ang musical. Naroon din si Mash na Maika Cheska Inigo na kabilang ng sa mga bumida sa Bagets 2. Nanood din sa gala night ang ilang Kapuso officials sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Huling araw na ng 60-day suspension ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa gitna po ng kinakaharap niyang ethics complaints. Talakayin po natin yan at makakasama po natin si House Committee on Ethics and Privileges Chairman at 4 Peace Party List Representative JC Abalos. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, Representative JC, posible ho bang ma-extend pa itong suspensyon ni Representative Kiko Barzaga? At this point po, Ma'am Connie, I cannot agree or disagree with any recommendation kung sakaling paparusahan po ulit ang ating respondent. Dahil nakadepende po ito sa mangyayari nating hearing sa parating pong linggo. I see. At sabi po ni Representative Kiko Barzaga, and I quote, "I will be ignoring the summons of the Ethics Committee." Reaksyon niyo po dyan. At paano ito makaka-apekto sa mga inihiaing pong ethics complaint laban sa kanya? Right. Unang-una po, Ma'am Connie,
para sa kaalaman rin po ng ating mga kababayan, hindi po ang Ethics Committee ang nagpatawag sa kanya na dumalo sa parating na hearing. Kung babalikan po natin ang nangyari nung nakaraang Martes, nagkaroon po tayo ng members na tumayo ng collective privilege and nagkaroon po ng motion sa plenaryo kung saan inatasan ang Ethics Committee na magkaroon ng assessment and at the same time, require po si respondent na dumalo sa hearing. So ang nagpatawag po sa ating respondent ay hindi ang Ethics Committee, kung hindi ang buong plenaryo ng Kongreso. Dahil ang basehan po nito ay ang isang committee report last December 1 na inadopt rin po ng buong plenaryo. Kaya yung initial jurisdiction ng Committee on Ethics na turn over na po sa plenary. Kaya inaasahan po namin na mas mainam po na tumalo ang ating respondent. Dahil sa totoo lang po, the respondent could have been disciplined outright via a motion. Right. Instead, yung members po natin sa Congress, they opted that magkaroon pa po tayo ng hearing, kaya po siya pinapatawag. At dahil nga ho dito sa kanyang pronouncement no, na parang ayaw niya makipag-cooperate, ano ho ang posibilidad na mauwi naman sa expulsion o pagkakatanggal niya ito pong si Congressman Barzaga? Yung sa akin po, Ma'am Connie, ayoko pong pangunahan ang mga complainant at ang mga respondent kung ano yung magaganap. Kaya on our end po sa Committee on Ethics, dahil inutusan na po kami ng plenaryo na magkaroon ng assessment, nagpadala pa rin po kami ng notice sa mga complainant pati sa respondent kung sakaling pwede po silang mag-present ng additional evidence at makita po natin ang kanilang defense. I see. Pero kung sakasakali naman po at magbago ang ihip ng hangin, may option bang mai-atras yung ethics sa complaint at kung halimbawa mag-apologize po itong si Congressman Barzaga at this point in time? Honestly, Ma'am Connie, it would all really depend sa appreciation po ng members ng Ethics Committee and of course sa plenary na rin as a whole. Pero historically po, makikita po natin sa kasaysayan ng Congress na may mga pagkakataon kung kailan merong member of Congress na humihingi ng paumanhin. So as per kung ano po yung magiging epekto nito, nakadepende na rin po ito sa magiging proceedings po natin next week. Sabi po ni Kamanggagawa, Party List Representative Eli San Fernando, hindi naman daw maibabalik ng suspensyon ni Congressman Kiko Barzaga yung credibility o kredibilidad ng Kamara. Ano po ang reaksyon niyo naman dyan? You know, Ma'am Connie, we have to acknowledge at this time, mababa po ang confidence sa ating gobyerno. At nararapat lamang po na gawin ng gobyerno ang kanyang trabaho para mapanalo po natin ulit ang tiwala ng taong bayan. Yung sa akin po, I want all members to keep fighting for the truth. And that includes showing up when you are to be able to answer on allegations against you. So yung sa akin po, Ma'am Connie, I agree with Representative Eli San Fernando na kailangan po magtrabaho ang Kongreso para makuha po natin ang tiwala ng taong bayan. Apo. At napangalanan din po kasi no, sa flood control issue na ito, sina Representatives Edwin Guardiola at Eric Yap. May nagsampa rin ho ba ng ethics complaint laban sa kanila naman? Under our rules po, Ma'am Connie, dahil isa po kaming quasi-judicial and quasi-political body sa Committee on Ethics, under our rules, we cannot confirm or deny the existence of any complaint. One thing is for sure, ma'am, we remain prepared to accept, to close any and all ethics complaint that will be filed before us. Kaya nga po sa parating po na linggo, marami na po kaming i-handle ng mga ethics case at marami rin po kaming Okay. Binabalik naman po namin ito sa complainant. Maski po yung ating mga government agencies and departments, maaari rin po sila magpadala ng complaint sa amin. That includes the Ombudsman and of course even private citizens po. Kung meron po kayong hinaing laban sa mga miyembro ng Kamara, handa po tanggapin ng Committee on Ethics ang inyong mga reklamo. At syempre may mga congressmen no, na nadadawit po sa maanumalyang flood control projects. At parang sinasabi nga baka dumami pa. Paano ho nyo kaya ito gagampanan at titingnan sa committee? Yes, of course, like I said, since quasi-judicial po kami,
we will be guided by evidence and we will be guided by due process. At handa po kaming tumanggap at process ng mga ethics complaint laban sa mga kongresistang madadawit po sa iskandalong ito. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Maraming salamat, Ma'am Connie. Magandang tanghali po. Yan po naman si House Committee on Ethics and Privileges Chairman, Representative J.C. Abalos. Susubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni Representative Kiko Barzaga sa mga naging pahayag ni House Committee on Ethics and Privileges Chair, Representative J.C. Abalos. Ito ang GMA Regional TV News. Nalunod ang isang grade 6 student sa isang ilog sa Bacolod City. Base sa investigasyon, naligo ang 12 anyos na lalaki sa ilog kasama ang kanyang mga kaklase nitong Miyerkules. Tumalon daw siya sa ilog pero nawala ng malay hanggang sa nalunod. Ayon sa Department of Education Division ng Bacolod City, pinauwi ng maaga ang mga estudyante noong araw na yun dahil nagkaroon ng emergency ang kanilang class advisor. Wala rin daw pwedeng pumalit sa guro. Magsusumiti rin sila ng report sa regional office ng DepEd. Meaningful ang naging selebrasyon ni Sparkle actor Ronnie Liang ng kanyang birthday. Kasama niya kasing nagdiwang ang ilang batang may cleft lip and palate. Beneficiary sila ng free surgery sa pamamagitan ng kanyang Project Ngiti. Bukod sa mga bata, nagpapasalamat ang mga magulang ng mga batang beneficiary dahil malaking tulong sa kanila ang libreng operasyon. Para kay Ronnie naman, bukod sa musika ay nakapagbigay na rin siya ng ngiti sa mga bata sa pamamagitan ng operasyon. Hindi raw patitinag ang Office of the Ombudsman sa inihaing petisyon ni dating Congressman Zaldico sa Korte Suprema para sa temporary restraining order laban sa kanilang opisina. Tinawag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na dilatory tactics lang ang petisyon ni Ko para madiskarilaan niya ang investigasyon kaugnay sa pagkakasangkot ni Ko sa questionabling flood control projects. Sa petisyon, iginate ni Ko na inabuso umano ng ombudsman ang kapangyarihan nito at hindi raw siya binigyan ng pagkakataong sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Si DILG Secretary John Vic Rimulya naman, planong ipa-red flag ang foreign passport ni Ko para hindi makaalis ng Portugal ang dating kongresista at madali siyang mahuhuli. Kabilang si Ko sa mga akusado ng graft at malversation kaugnay sa substandard umanong proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dati na iginit ni Ko na hindi siya sangkot sa katiwalian. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mananatili raw ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon po yan sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Meron daw mga bilin ang dating Pangulo sa kanyang defense team pero hindi na sinabi ng bise kung ano ang mga ito. Sa February 23, itinakda ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang confirmation of charges hearing para sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Ayon sa abogado niyang si Nicholas Kaufman, alam ni Vice President Duterte na mahirap magpalit ng legal team 3 linggo bago ang hearing. Sakali man na palitan si Kaufman, lalo pa niyang tatagal ang pagkakakulong ng dating Pangulo dahil bubuo pa ng panibagong legal team at pag-aaralang muli lahat ng ebidensya sa kaso. Nag-exit na sa Philippine Women's Open ng WTA 125 ang Pinay tennis player at world number 49 na si Alex Iyala. Tinalo si Iyala sa quarterfinals match ng Colombian player at current world 84 na si Camila Osorio. 6-4 ang score sa parehong sets na ipinanalo ni Osorio. All praises naman ang dalawang players sa isa't isa. Si Iyala, pinasalamatan pa ang suporta ng Pinoy fans. She's a great competitor. She's an amazing player. She's doing unreal the past year and this year. Congratulations, Camila. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Nanood sa akin, sayang. Hindi po masa ngayon sa level. Ang importante, nandito ako sa Manila, nandito ako sa Pilipinas. Kaya maraming salamat. Nandito ang WTA. Kasunod ng kanyang Philippine Women's Open stint,
Sunod namang sasabak si Ayala sa Abu Dhabi Open na magsisimula na bukas. Main draw contender siya roon matapos makatanggap ng wild card entry. Para mabantayan ang status ng farm-to-market road sa bansa, isang portal ang inilunsad ng Department of Agriculture. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz. Connie, ang Farm-to-Market Road Watch na ito ay kasunod ng sumbong sa Pangulo website na inilunsad naman para ma-monitor at matrack ang lahat ng mga farm-to-market road projects sa buong bansa at para may mapagsumbungan ng taong bayan kaugnay sa mga anomalya at korupsyon sa mga proyektong ito. Portal or FMR Watch sa ngayon ay gumagana na. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layon nitong ipakita kung saan napupunta ang pondo ng bayan at tiyakin na ang mga FMR project ay totoong naipatutupad at hindi lamang nasa papel. Binigyan diin niya na walang smoke and mirrors sa sistema, kundi purong mapa, data at pananagutan. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 33 billion pesos ang pondo ng DA para sa FMR sa taong 2026 na target makapagpatayo ng mahigit 2,300 na kilometro ng mga kalsada at mga daan patungo sa mas mababang gasto sa produksyon, mas mataas na kita ng mga magsasaka at mangingisda, mas abot kayang pagkain at pangmatagalang kaunlaran sa kanayunan. Ipinaliwanag naman ni Director Christy Pulido, na ang FMR Watch ay in-house na binuo ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, kaya nakatipid pa ang gobyerno. Nakapaloob sa portal ang mga detalye ng bawat proyekto tulad ng project code, budget, target at aktwal na haba ng kalsada, contractor, status at mga geotagged na larawan. Maaari ring mag-upload ng mga larawan, magbigay ng feedback at mag-report ng mga issue ang publiko sa pamamagitan ng portal. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na mga reklamo lalo na ang mga high at critical urgency ay lalagyan ng target response time na 24 to 48 hours. Para naman maiwasang mangyari uli yung mga nakaraang issue ng overprice at ghost FMRs, aniya mag-hire daw ang DA ng reputable third-party auditors para i-certify na ang mga proyekto ay tapos, tama ang haba, lapad at kalidad bago bayaran. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga civil society groups, mga samahan ng magsasaka at mangingisda at mga NGO para tumulong sa pagmamonitor. Aminado si Secretary Tiu Laurel Jr. na may backlog ang mga proyekto mula 2021 hanggang 2025 at inaasahang aabot sa mahigit 6,000 ang kabuuang proyekto na makikita sa portal kapag naisama na ang mga proyekto para sa 2026. Ang 33 billion peso budget naman para sa 2026 ay inaasahang maipatutupad sa loob ng 2 taon dahil hindi lahat ng proyekto ay shovel-ready. Samantala ko, inihahanda na rin ng Department of Agriculture ang implementing guidelines na inaasahang mailalabas sa kalagitnaan ng Pebrero at i-upload daw nila ito sa kanilang FMR Watch portal para sa kaalaman ng publiko. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Department of Agriculture. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Sa social media accounts ni Juancho Trevino, he shared a day in his life as a cast member ng GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. In character si Juancho sa umpisa ng vlog as Mayor Glenn Guerrero. Ipinakita niya sa vlog ang mga kasamahang crew at staff at mga artistang katrabaho. Sabi ni Juancho, abangan daw ang mangyayari kay Mayor Glenn ngayong gabi. Siyempre, inaabangan natin yung mga politicians sa mahuhuli. Tingnan natin kung anong mangyayari sa pagtatapat namin. Kasalukuyang nasa Japan ang Trevino family to spend quality time bago isilang ang pangatlo nilang anak. Parang baby moon kay Joyce. I'm also running a marathon in Osaka. Training, vacation. Malapit na rin daw silang lumipat sa bago nilang bahay. Before mga anak, nandun na kami. That's the idea. So, sana matapos na. Marami na kaming inaasikaso for the finishing, but it's almost done. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.